Gumanda ang kita ng Meralco sa nagdaang taon. Kaya tuloy-tuloy din ang pamumuhunan nila o pag-invest nila para mas mapaayos pa ang kanilang serbisyo. Lalo na, eto na, at papunta na tayo sa banta ng El Nino. Magbabalita si Mon Galvez. May good news ang Meralco sa kanilang ika-120 taong anibersaryo. Halos wala raw pinagbago ang mga gastos ng kumpanya noong 2022 hanggang 2023. Pero tumalon ang kita ng kumpanya ng 37%. It's been a good year. I think this is in many ways unique in the history of Meralco. I think this is the largest incremental profit realized by the company. Ayon kay Meralco Chairman Manny V. Pangilinan, bukod sa karagdagang dividends para sa kanilang shareholders, nakapag-invest pa ang kumpanya sa mas maraming serbisyo na makakatulong sa mga consumers. Isa na yung para sa unit nilang MGen Renewable Energy Inc. o MGreen. Nakumpleto na nito ang pagbili ng halos 16 billion pesos primary shares ng developer ng pinakamalaking solar power project sa bansa na SP New Energy Corporation o SPNEC. Sisimulan na raw ang proyekto at target nila mapagaan ng Terra Solar Project pagdating na taong 2026. Makapagbibigay ito ng 3,500 megawatts ng solar installations at karagdagang 4,500 megawatt hours ng energy storage system. Yun nga lang, hindi pa raw nakukumpleto ang pagbili ng lupa. Approximately one half of the 3,500 hectares are titled and converted already. So we could start with that, no? Then the transmission, right, facilities. I think that's been agreed with NGCP. So we have to acquire the rights of way. It's about 15 kilometers from the site to, how long? 13 kilometers to connect us to NGCP. Bukas naman si MVP sa mga dayuhang investors para sa Terra Solar Project. Help us with the financing of the total project, no? Because the estimated cost approximately is about 200 billion pesos to implement the project in full up to the 3,500 capacity of the plant, no? And plus the batteries. Sa nakaamba namang matinding El Nino, tiniyak ng Meralco na kakayanin nito ang demand sa kuryente sa summer. Pero kailangan pa rin daw paghandaan sakaling magkaroon ng major shutdown ng power plants at kung matutuyot pa ang hydropower supply. We have enough reserve as this has been validated by the joint Department of Energy and NGCP forecast. So we don't see any occurrence of a yellow or red alert in the coming months. Siniguro rin ng Meralco na susundin ang utos na refund sa Marso sa umano'y generation charge overbilling. Unang sinabi ng Energy Regulatory Commission na unverified cost ito na naipasa ng kumpanya sa consumers. Saka napatunayang adjustment pala ito sa gas prices ng Malampaya. The 4 to 5 centavos refund corresponding to the generation charge or the incremental claim of first gas with respect to the revised GSPA or amended GSPA. Yes, it's a go this March. Nasolusyonan na rin daw ang zero production ng Malampaya Power Plant na nangyari lang naman daw mula February 19 to 20. Unang tinansya na hanggang 2027 na lang mga supply nito. Pero sabi ng Department of Energy, nirenew na ang kontrata na pinapayagang mag-expand ang Malampaya Field sa loob ng 15 taon o hanggang 2039. In terms ng sa kuryente, wala nang effect dahil mayroon na tayong LNG terminals, no? In fact, kaya nga naglagay nung LNG terminals in anticipation na bumababa na ang production ng Malampaya. So at this point, really is in terms sa power situation natin, mas stable na ang mga gas plants. Kasi pwedeng kumuha sa Malampaya, pwedeng kumuha sa LNG. Ako, si Mon Galvez, para sa 1PH.